Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang individual na nagtiyaga at naghintay dahil sa paniniwalang lahat ng pinagdaraan ng suliranin ng isang tao ay pansamantala lamang. Siya ay si Marion. Namatay ang nanay ko nung mga bata pa kami. Walang maayos na trabaho si tatay. Kaya hirap siyang itaguyod kaming magkakapatid. Pero hindi ko yung ginawang dahilan para panghinaan ng loob. Nagsumikap ako upang makatulong sa aming pamilya. Pagkatapos kong kumuha ng mga subjects, saan nga ba ako pupunta? Ang lawak naman kasi nitong school na ito eh. Buti pa magtanong ako dun sa nakaupong lalaki. Excuse me po. Magtatanong lang po sana ako kung Nag-enroll ka ba? Paano niyo po nalaman? Kung may tanong ka about enrollment at sa iba pang mga proseso rito, doon ka pumunta sa Dean's Office. Hanapin mo si Marion. Matutulungan ka nun. Marion? Sino po siya? Isa-isa na kasi ang tanong. O ano ba yan? Pwede ba? Doon na tayo sa labas. Makakagalitan ako nito. Siya na yata yung Marion. Halika, dito tayo sa labas. Excuse me? Ay, sorry po. Ay, ikaw, doon ka sa office na yun, no, yung malapit sa gate. Ikaw naman umakyat ka sa second floor. Andun yung library. Kung mag-enroll ka, doon ka muna pumunta sa student's lounge. Doon nakapaskil yung mga subjects na kukunin mo. Apo. Ikaw, ano kailangan mo? Magtatanong lang po sana ako. Nakuha ko na po kasi yung mga subjects ko. Okay, doon ka pumunta sa registrar's office. Salamat. Tapos maganda ka na rin ng pera for enrollment. Okay po. Bakit alam mo lahat ng ito? Paano ko bang hindi malalaman? 17 years old pa lang ako. Student assistant na ako dito. Marion, Alam ko na po, Tay. Hindi pa ako makakakuha ng maraming subjects ngayon kasi kulang yung pan-tuition ko. Okay lang po yun. pasensya ka na. Anak, 6 na taon ka na sa kolehiyo dahil paunti-unti ang kuha mo ng mga subject. Ayos lang po yun, Tay. Nag-enjoy naman ako. Isa pa, kahit pa paano, meron akong kinakita sa pagiging student assistant, kaya okay lang. Hindi ka ba naiilang? Bakit naman po ako maiilang? Ang mga kaklase mo, mas bata pa sa'yo. Ay, naku, Tay. Sa kolehiyo, may mga nag-aaral, may asawa na, may apo na. Kaya age doesn't matter. Salamat sa pangunawa mo. Wala naman po akong ibang pwedeng gawin, kundi unawain ang sitwasyon natin. Hindi ko naman pwedeng ipilit yung gusto ko. Hayaan mo, Tay. Nakakapagtapos din ako. Soon. Ang hirap-hirap naman kasi nito eh. Buti pa sabihin ko kay Mama. Mag-drop out na lang ako. Oh, nandiyan ka. Ha? Umiiyak ka? Hindi. Di daw. Ayan o, tumutulo uhog mo. Ay, Bakit dito ka sa CR umiiyak? Umuwi ka doon sa bahay niyo para malaman ng mga magulang mo yung pinagdaraanan mo. magsasabi naman ako sa kanila mamaya eh. Hindi naman sana kikialam ako, no? Bakit ka umiiyak? Nakakaisang buwan na kasi ako eh.
Pero nahihirapan talaga ako mag-adjust. First time ko na tumira malayo kina mama. Tapos ang hirap pa ng mga subjects sa accountancy. Gusto ko na lang mag-drop out. Pag mahirap, susuko ka agad? Ganyan ba dapat ang attitude? Saan ka ba nakatira? Sa dorm, malapit dito. Ilang unit yung kinuha mo? Kompleto ba? Oo, syempre. Anong pangalan mo? Angie. Angie. Alam mo ba, Angie, hindi lahat ng estudyante katulad mo. Hindi lahat kayang mag-aral ng full load. Nakakapagbayad ng tuition fee on time. At nakatira pa sa dormitoryo. Yung mahirap na sinasabi mo, ayoko namang i-underestimate. Alam kong mahirap talaga yan para sa'yo. Pero talagang ganun ang buhay. Hindi lahat magiging madali para sa atin. Pero kapag mahirap, hindi tayo dapat sumusuko. Dapat nagsisikap tayo. Naunawaan mo ba ako? Marion, Yes, Dean? ang tataas ng grades mo. Ay, Kung hindi ka sana irregular, pwede ka mag-apply as cum laude. okay lang po yan. Ang mahalaga, malapit na akong gumraduate. Alam mo, sana kagaya mo mga anak ko. Bakit naman po? Masinop, matyaga, matalino. Ni minsan hindi kita narinig na nagreklamo. Nagreklamo din po ako. Pero hindi ko pinaparinig sa inyo. Nagreklamo ako. Kapag sarili ko lang ang kasama ko. Ay, darating ang araw, maaabot mo rin ang mga pangarap mo. Talagang yun naman po ang aking goal. Sabi ko, kahit matagal at mabagal ang paglalakad papunta sa pangarap ko, ang mahalaga, umuusad kahit paano. Tama. Napakabuti mong halimbawa sa mga estudyante. Salamat po. Teka, parang kilala ko ito. Prince? Uy, Marion? Andito ka pa rin? Hindi, imagination mo lang talaga ako. Ano, kumusta ka na? Anong ginagawa mo rito? Kumuha ko ng TOR. Requirement dun sa ina-applyan kong panibagong trabaho. Wow, second job mo? Oo, pinalad na makapasok sa gobyerno. Oo, congrats. Ikaw, kailan ka gagraduate? Malay mo, this year na. Talaga? Oo, bahala na kung kailan. Ikaw na lang sa batch natin ang naiwan dito eh. Yung iba may asawa na, may anak na. Ikaw, estudyante pa rin. Ayaw mo yatang mahirapan eh. Mas mahirap ang buhay kapag hindi na estudyante. Kahit saang stage of life ka makarating, palaging mahirap. Talagang hindi ka pa rin nagbabago. The ever-positive student of the year. Alam nga namang maglupasay ako dito. Hindi naman makakatulong. Mas mabuti pang unawain na lang natin ang sitwasyon. Ay, bakit kasi pinilit yung buhatin yung 2 sakong palay? Hindi na ko kayo tulad ng dati. Mahina na kayo dahil tumatanda na. Mabuti na lang, hindi tuloy ang nabali ang likod nyo. Pasensya ka na, Marion. Magpalakas kayo agad, ha? Hindi tayo pwede magtagal dito sa ospital. Wala tayong pambayad. Pasensya na talaga, anak. Naghahanap muna ako bukas ng part-time job para makatulong sa gastusin ninyo. Maapektuhan na naman ang pag-aaral mo. Malapit ka na sanang graduate, di ba? Huwag nyo na munang isipin yan, Itay. Anak, pasensya ka na, ha? Alam nyo, mula nung mamatay si nanay, puro pasensya at patawarin mo ko na lang ang naririnig ko. Baguhin nyo naman yung linyahan nyo. Sana sabihin nyo rin minsan na kaya natin to. Magsikap lang tayo, malalagpasan din natin ito. Sana huwag yung palaging iparamdam sa akin. Sa amin ng mga kapatid ko, nakaawa-awa ang sitwasyon natin. At parang wala na tayong pag-asa.
titigil ka? Eh, pasensya na po, Dean. Marion, konti na lang makakagraduate ka na. Pansamantala lang naman po, kapag nakabawi na kami sa mga ginastos dun sa pagpapa-ospital kay tatay, babalik ako sa pag-aaral. Marion, Pasensya na ho. wala kang kasalanan sa akin. Huwag kang humingi ng pasensya. Isa pa, kung nabibigatan ka na, pwede mo namang ibahagi ang pinapasan mo para kahit papano gumaan. Huwag mong sarilinin ng lahat. Alam kong nagtitiis ka lang. At alam kong hirap ka na rin. Gusto ko na rin po talagang matapos ang lahat ng hirap na pinagdaraanan namin. Pero, pakiramdam ko araw-araw may panibagong hamon na dumarating. Pakiramdam ko kami lang, ako lang, ang paboritong bigyan ng pagsubok ng Diyos. Ang hirap-hirap. Pagod na rin po ako. Marion, Pero hindi ako pwedeng sumuko. Welcome back, Marion. Good morning, sir. Isang taong kang nawala. Oo nga po. And this time, makakagraduate ka na. Sana nga po, sir. Huwag sana nga po. Sabihin mo, yes sir, gagraduate na ako. Yes, sir! Gagraduate na ako. Yan, ganyan nga. Salamat po, sir. Masaya ako makita ka rito. Pero alam mo, mas magiging masaya ako kung sa susunod na taon, hindi na kita makikita sa school. Ha? Marion? Hindi niyo na ako makikita rito next year, sir. Pangako yan. Otay, dito kayo sa kanan ko. Anak, kinakabahan ako eh. Ano ba yan? Maglalakad lang naman tayo eh. Ganito pala pag may anak na gumagraduate. O ngayon, alam niyo na pakiramdam. Ate Marion! Uy, Angie! Congrats! Thank you! Tayo ng sunod. Sige. Marion, congrats ha. Thanks! Halos 8 taon bago ako nakapagtapos ng kolehiyo. Pero ngayong binabalikan kong lahat, parang ang bilis lang ng 8 taon na yon. Sa mga panahong yun, mas nahubog ang aking pagkatao. Dahil sa pinagdaanan kong yun, mas naging matatag ako at mas natutuhan ko kung paano magsumikap sa kapila ng mga pagsubok. Ako po si Marion at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jeneline de la Cruz, Lionel Benamin, Phil Cruz, Maynard Landicho Jr., at Rosana Villegas sa papel na Marion. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanong. Sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Cora. Isa akong ina na may kapansanan.
Nasunog ang aking balat sa isang aksidente. Kaya simula noon, nahirapan na akong buhayin ang aking mga anak. Nakatira kami sa ilalim ng tulay at umaasa sa mga tira-tirang pagkain para mabuhay. Ito ang aking buhay. Mama! Kanina pa po tayo naghihintay dito. Gutom na ako. Angel, konting tiis na lang ha. Mamaya, may lalabas dyan sa kainan para magtapon ng basura. Abangan natin yun dahil sigurado mga pagkain ng laman nun. Mama! Ayun o! May lumabas na po at may dalang plastic na itim. Itinapon po niya sa basurahan, no? Tara mga anak, puntahan na natin. Ma! Tawa ko na po yung plastic na itim. Akin na ito eh, bubuksan ko. Titingnan ko kung ano-ano yung mga laman. Ano po? Ay, mga anak, may pagkain na tayo. Mukhang masasarap. Pwede na po ba akong kumain? Ay naku, Angel, hindi pa. Pipiliin ko muna kung ano yung mga pwede pang kainin dito. Tapos lulutuin ko ulit para mamatay yung mga mikrobyo. O tara mga anak, umuwi na tayo sa ating barong-barong para makakain na tayong tatlo. Yay! Ano mga anak? Nasarap ba? Opo. Ano na po yung mga balat ng fried chicken? Ako naman po. Gusto ko yun ng peshay. Kahit nagtira-tira, masarap naman. Niluto at sinarapan kong mabuti yan para ligtas kainin. O sige na, kain lang kayo ng kain. Chop, chop. Wow. Ay. Ma, bakit po kayo natigilan sa pagkain? Hindi mo ba masarap yung pating na uwan nyo? Pasensya na kayo mga anak kung hindi ko kayo napapakain ng maayos. Alam ko delikado itong kinakain natin pero wala akong maisip na ipakain sa inyo. Ang hirap kasi ng buhay. Wala akong mapasukang trabaho kasi tingnan niyo naman ang itsura ko. Hirap akong kumilos dahil sa balat ko. Mama, di naman po namin kayo sinisisi kung ganito ang naging buhay natin. Ang importante lang naman po, magkakasama tayo. At may nakakain pa rin tayo kahit papano. Pero huwag kayong mag-alala. Kapag may pagkakataon ako, kakakainin ko rin kayo ng malinis at sariwang pagkain. Ang sakit ng tiyan ko. Ano ba ito? Mukhang sa kinain ko ito kanina. Buti na lang, hindi sumakit ang tiyan ng mga anak ko. Mama, bakit gising pa po kayo? Masakit po bang tiyan nyo? Oo, anak. Siguro dahil doon sa kinain ko kanina. Pero kaya ko to. Idudumi ko lang to tapos mabilis yung mawawala ang sakit ng tiyan ko. Sigurado po kayo. Sige na, anak. Matulog ka na. Opo, ma. Diyos ko. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayang buhayin ng maayos sina Mitoy at Angel. Hindi baling ako na lang ang sumakit ang tiyan dahil sa mga kinakain naming pagpag. Basta wag lang sila. Hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa aking mga anak. Ma, nagugutom na po si Angel. Sandali lang mga anak. Iniisa-isa ko pa itong nakuha kong pagpag kanina. Mitoy, ito, tingnan mo, oh. Yan, Oh, mukhang hindi po naggalaw yung pagkain yan. mga karne ng baboy ang karamihan sa nakuha natin. Pag napili ko ng lahat,
Tsaka ako magluluto ng adobo. Wow. Tamang-tama. May toyo, suka at pamintang binigay sa akin si Aling Tekla. Ang sabihin mo kay Angel, konting tiis na lang. Opo. Makakakain din tayo. Angel? Oh, Diyos ko. Ano nangyayari sa'yo? Ang sakit po ng tiyan ko, Mama. Tulungan niyo po ako. Ah, Mitoy! Mitoy, halika, dali! Ang kapatid mo! Sumasakit ang tiyan. Tulungan mo akong kargahin. Hihingi tayo ng tulong. Opo. Ay, Mama. Hindi ko na po kaya. Ay, tulong! Tulong, makiusap tulungan yung anak ko. Oo, kay sa amin. Hindi na kaya ng anak ko yung pamimilitin ng tiyan niya. Tulungan niyo kami, nakikiusap ako. Iligtas yung anak ko. Anong nangyari sa anak mo? Na-food poison ba siya? Hindi ko po alam. Kumain lang po kami ng pagpag na adobo. Ayan, sumakit na po ang tiyan niya. Kailangan madali siya agad sa ospital. Ikaw, bata, tawagin mo yung tricycle na naroon. Sabihin mo pumunta dito. Opo! Iililigtas natin ang anak mo, Ale. Tatagan mo ang loob mo. Doktor, kumusta na po ang lagay ng anak ko? Ligtas ng bata. Tama kayo. Sumakit ang tiyan niya dahil sa kinain niyang pagpag. Mrs., hindi po talaga safe kainin ng mga pagkain nang galing sa basura. Dahil contaminated na ito ng mga mikrobyo na pwedeng magdulot ng sakit sa sino mang kakain nito. Wala po kasi kung mapapakain sa mga anak ko. Mahirap lang po kami. Wala pong trabaho. Hindi po ako matanggap dahil sa itsura ko. Kaya pagpag lang po ang kaya kong ibigay sa kanila. Ganon ba? Opo. Eh, pasalamat tayo sa Diyos dahil naagapan ang sakit ng anak mo. Dahil kung tumagal pa yan, pwede niya yung ikamatay. Okay, sige, Mrs. May aasikasuhin pa akong ibang pasyente, no? Iiwan ko na po kayo. Salamat po, Doktor. Opo. Salamat po. Iniligtas yung anak ko. Anong sabi ng doktor? Ligtas na daw po ang anak ko. Naku, maraming salamat sa inyo. Tinulungan niyo akong madala si Angel sa ospital. Ano po palang pangalan nyo? Cora po. Ako si Mrs. Cruz. Nagtatrabaho ako bilang social worker sa DSWD. Huwag ka mag-alala sa babayaran dahil ako na ang sasagot ng bills. Ako na rin ang bahala sa mga gamot ng anak mo. Ano ko, Mrs. Cruz? Malaking bagay po itong ginawa niyo para sa amin. Ilalapit ko rin sa DSWD ang mga anak mo. Baka meron silang maitulong sa inyo. Angel, narito na ulit tayo sa bahay natin. Yay! Ang saya-saya! Nakakamiss po itong bahay natin. Alam mo, Angel, masaya kami ni Mama na magaling ka na. Ay, Mrs. Cruz, tuloy po kayo sa munting tahanan namin. Salamat. Pagpasensyahan niyo na po yung bahay namin. Maliit lang po. At saka medyo yung mayanig. Kasi marami pong sasakyan yung dumadaan sa itaas ng tulay. Ilang taon na ba kayong nakatira dito? Maraming taon na rin po. Simula nung mamatay yung asawa ko, nung 1 taong gulang pa lang si Angel. Namatay ba siya sa aksidente kung saan nasira yung mukha mo? Opo. Mabuti na lang. Binukay pa rin ako ng Diyos. Kasi kung dalawa kaming namatay, baka nasa ampunan ng mga anak namin. Mama, gusto ko na pong matulog. Oh, sige, Angel. Mitoy, Bo, samahan mo yung kapatid mo. bo. Nakausap ko na pala yung head namin sa DSWD tungkol sa mga anak mo. Concerned sila masyado kung kaya mo ba silang buhayin na hindi
lalagay sa panganib ang kanilang buhay. Alam ko po, mahirap ang buhay namin, pero kakayanin ko po. Ang option kasi nila, kunin sa'yo ang mga anak mo kung makita nilang hindi mo sila kayang buhayin. Hindi. Ayoko pong mawalay sa mga anak ko. Sila na lang dalawang dahilan, kaya patuloy pa rin ako lumalaban. Huwag niyo naman kunin sa akin ang aking mga anak. Pero mas mapapabuti ang buhay nila kung mailalagay silang pareho sa pangangalaga ng DSWD. Patawad po, Mrs. Cruz. Pero, hindi po kailanman ibibigay ko ang mga anak ko. Hindi po. O mga anak, eto na ang pagkain nyo. Wow! Instant noodles! Saan niyo po ito nakuha, Mama? Namalimos ako sa tulay. Yung naipong ko, binili ko na lang yan. Hanggat maaari, ayoko na kayong pakainin ng pagpag. Yay! Hindi na pagpag ang kakainin namin! Mitoy, iluto mo na tong noodles para makakain na kayo. Opo, Mama. Tara, Angel. Cora! Si Mrs. Cruz ito! Sandali lang po. Mrs. Cruz, tuloy po kayo. Ano pong balita? Nakausap ko na ang DSWD tungkol sa mga anak mo. Hindi na sila kukunin sa'yo. Talaga po. Sa halip, tutulungan kanilang mabigyan ng kabuhayan para masuportahan mo ang mga anak mo. Aba, magandang balita po yan kung ganun. Tutulong din ako sa'yo. Bukod sa ibibigay sa'yo ng aming ahensya, dadagdagan ko ang puhunan mo para makapagsimula kayo ng panibagong buhay. Ay, Ang hiling lang namin, sana mapalago mo ng maayos ang ibibigay namin sa'yo para maging maayos na ang buhay ninyo ni na Mitoy at Angel. huwag po kayong mag-alala. Pinapangako ko sa inyo, palalaguin ko ang anumang ibibigay niyo sa akin. Maraming salamat. Tatanawin naming malaking utang na loob sa inyo ito. Good luck, Cora. Naway gabayan kayo ng Panginoon. Sobrang pasasalamat ko sa mga mabubuting Samaritanong tumulong sa aming pamilya. Kung hindi dahil sa kanila, hindi magiging maayos ang aming buhay. Napapalago ko ng maayos ang puhunang binigay nila sa akin. At sa ngayon, hindi na kami kumakain ng pagpag. Nabigyan din kami ng gobyerno ng pabahay at hindi na rin kami nakatira ngayon sa ilalim ng tulay. Bilang ina, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang makita kong umaayos na ang buhay ng aking mga anak. Ako si Cora at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Maynard Landicho, Jenaline de la Cruz, at Leonel Benjamin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Mula sa panulat ni Chris Nasenga, direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Ngayong araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang dalagang breadwinner ng kanyang pamilya. Siya ay si Marie Chris. Maagang nag-asawa ang panganay namin. At bilang pangalawa sa magkakapatid, ako ang umako ng responsibilidad na dapat ay kanya. Dahil maayos ang aking trabaho at masipag naman ako, kaya ko namang itaguyod ang pamilya namin. Ngunit lahat pala ay may hangganan. Naku, nasan na ba yung kabilang pares ng sapatos ko? Marie Chris! Ayun, ay sa ilalim na sa pa. Marie Chris!
Ay, Nay. due date na mamaya ng ilaw. Baka meron ka naman dyan. Ay, oo nga pala, Nay. Oh, eto ho. Tama na ho ba yan? Tama na Ire. Halos 2,000 yung bill. May konti pa naman sukli sa... itong 2,000, akin na lang yung sukli, ha? Ha? Kailangan kong bumili ng pestisidyo. Maraming daga ngayon sa palayan. Magkano ho bang kailangan nyo, Tay? Kasi na siguro 1,000. Sandali. Bibili na rin ako ng bagong pataba para dun sa nahuling itinanim para isa na lang. Oh, eto po, Itay. Ay, salamat. Aalis na ho ako. Sige, mag-iingat ka. Ate Chris! Oh, Mario. Bakit? Te, wala pa kasi akong sweldo eh. Delayed na naman eh. Pwede bang pautangin mo muna ako kahit 500 lang? Sandali. Pasensya ka na ate ha. Oh, Ayos. Salamat. Hulog ka talaga ng langit sa amin ate. Kailangan ko yung mga data bukas para sa meeting ko with the board, Marie Chris, ha? I-prepare mo lahat ngayon, yes, okay? sir. Yes, sir. Huwag kang uuwi na hindi pa natatapos yun, ha? Opo, At sir. kapag natapos mo yan, bukas, ha? Bukas, i-assist mo yung team sa pag-facilitate ng meeting, Okay ha? po, sir. Ayoko na alam mo pagkakamali, ha? Yes, sir. Baka naman puro ka yes, sir, ha? Siguraduhin mo, magagawa mo yan, okay? Yes. Yes, sir. Good. Sir? Basta gawin mo. Okay po. Bukas ng meeting. May lang nagsabi na kailangan niya ng mga data. Naku! Kapag naging boss din ako balang araw, sisiguruhin ko, hindi ako magiging tulad niya. Dadamihan ko ang baon kong ulam ngayon. Marami akong gagawin. Siguradong magugutom na naman ako. Hello, everybody! Ate! Uy, ano to? Bango. Nagluto ka ng fried chicken? Baon ko yan. Wow! Favorite ito ng anak ko. Pengen naman akong isa. Sakto lang yung niluto ko. Or bigyan mo na lang kaya ako ng pambili ng manok. O sige na nga, kunin mo na yung isa. Thank you. Bakit ka na pa rito? Grabe naman ang tanong mong yan, Marie Chris. Alam mo na may extension na to ng bahay namin eh. Hayan lang kami sa likod oh. Ang ibig ko sabihin, ano ang kailangan mo? Siyempre, gutom na ang mga inakay, kaya naghahanap ng pagkain ng inahin. Aalis na ako. Teka lang, sandali. Ano ba? May pera ka ba dyan? Bakit ba? Hindi pa kasi sumusweldong kuya mo sa construction eh. Baka naman pwedeng pahiram muna. Pambili lang ng bigas. Kung may bigas pa dyan sa lalagyan namin, kumuha ka na lang. Damot naman ito. Sige na, pambigas lang. O, akala ko ba bigas yung kailangan mo? Sige na nga. Oo na, umalis ka na kasi malilate ka na. Pero, teka lang, nakachinelas ka lang bang papasok? Ha? Ay, oo nga pala. 30 anyos ka pa lang, Marie Chris. Hindi ka pa nga nakakapag-asawa? Makakalimutin ka na? Bakit madilim ang bahay? Brown out ba? May ilaw naman yung mga kapitbahay. Ate! Oh, Mario! Bakit madilim ang bahay? Bibili nga ako sa tindahan ng kandila. Bakit? Naputulan tayo. Ha? Bakit? Hindi nakabayad ng bill si nanay. Binigyan ko siya ng pambayad nung 1 linggo ah. Ewan ko, baka ipinasugal. Ano? Ayan. May ilaw na ulit tayo. Maraming salamat, Marie Chris, ha? Sensya ka na. Bala ko sana kasing paramihin yung pera mo. Para hindi na ako humingi sa'yo ng pambayad sa tubig. Kaya lang hindi ko naman inaasahang matatalo ko. Nay. Iset. Sugal ang pinag-uusapan natin dito. Ay, hindi kayo talaga makakasiguro dyan. Pasensya ka na nga. Yan na nga ba sinasabi ko? Ano na naman?
Hindi ka naman kasali sa usapan eh. Kapag may kailangan bayaran dito sa bahay, Marie-Grace, sa akin mo na lang ibigay. Oo, para ipang-inom mo lang. Hindi ako manginginom, Moy. Umiinom lang ako kapag nayayaya ng mga kumpare ko. Hindi ako kagaya mo na nilulumot ng puwit sa sugalan. Ay, nay! Tama na yan! Magtatalo na naman kayo! Alis na ho ako. Nagpaalam ako sa boss ko na mag-half day lang. Okay, sige. Sige na. Mag-ingat ka. Anong sinabi mo, Mario? Nag-resign na ako, ate. Hindi ka pa nga nakakaanim na buwan sa trabaho mo. Nag-resign ka na naman. Doon sa huli mong trabaho, nag-8 buwan ka lang. Yung nauna pa doon, hindi ka rin umabot ng 1 taon. Lagi naman kasing delayed ang sweldo eh. O bakit ba diyan ka nag-apply? Sabi kasi maganda raw. Oh, ano mangyayari sa'yo ngayon? Wala ka na namang trabaho. Gaano ka na naman katagal maghahanap ng mapapasukan, ha? Maghahanap na lang ako. Hirap naman kasi sa'yo, ang dali mo magsawa. Hindi ka man lang magtiyaga? Hindi naman sa ganoon, ate, kaya lang... Kaya lang, ganyan ka ba dahil hindi kita inuobligang mag-provide para sa pamilya natin? Alam mo ba, kung ilang taon na ako nagtatrabaho? Magsasampung taon na. May naipon na ba ako kahit konti? Wala. Dahil naubos lang lahat sa gastusin dito sa bahay. Hindi nga ako makabili ng bagong sapatos. Ate... Magsikap ka naman. Nakakapagod din magtrabaho, ba? Nag-iisa lang ako. 2 lang ang kamay ko. Tulungan mo naman sana ako. May pinag-aralan ka naman. Ay, gamitin mo. Hindi yung lahat na lang kayo nakasandal sa akin. Napapagod din ako. Bakit hindi mo inayos yung ipinagagawa ko sa'yo? Sir, Ha? may pinapatapos na po kayo sa akin. O, di ba sabi ko sa'yo, urgent yun, urgent. Sabi niyo po, i-prioritize ko tong ginagawa ko ngayon. Ay, nako, urgent yun, Marie Chris. Ang sabi ko sa'yo, urgent. Ano ba ibig sabihin ng urgent, ha? Hindi ka ba nakakaintindi? Unahin mo yung gawin at tapusin mo kaagad yung ipinagagawa ko sa'yo. Oh, ano? Bakit nakatayo ka lang dyan? Ha? Sir, Oh, magre-resign na lang ako. ano? I quit! Sandra, Marie Chris! Marie Chris! Ba? Himala ah. Tanghali na, nandito ka pa rin? Ano kailangan mo, ate? Ah, hihingi lang ako ng mainit na tubig. Wala na palang laman yung termos eh. Maligtes! Oh, bakit dahan dito ka pa? Ala kang pasok? Nag-resign na po ako. Ano? Ay, bakit? Ang ganda-ganda ng trabaho mo, hindi ba? Ay, sayang naman. Mataas din yata yung sweldo mo. Ay, bakit ka nag-resign? May kumuha ba sa iyong ibang kumpanya? Wala ho. Wala akong trabaho lilipatan. Ay, paano tayo ngayon? Ay, bakit ngayon ka pa nag-resign? Alam mo naman, ang dami nating gastusin. Nako, kumuha pa naman si nanay ng bagong ref na hulugan. Ano? Ay, oo. Eh, kasi nga luma na yung rep natin. Mababa lang naman yung down payment. Eh, kaso yung buwan ng hulog, yun ang medyo mataas. Eh, sana naman hindi ka muna nag-resign. Kung wala ka pala naman lilipatan. Oo nga naman. Napaka-impractical naman. Ate! Nay! Ano ba tingin niyo sa akin? Akala niyo ba robot ako na hindi napapagod at kaya magtrabaho hanggat may trabaho pa? Ano akala niyo sa akin? ATM na kapag pipindot kayo kahit anong oras may maibibigay sa inyong pera? Ano ba tingin niyo sa akin? Tao ba ang turing niyo? Bakit ka nag- Ikaw, ate! Ha? Bakit? Nung mag-asawa ka ng maaga, meron ka ba narinig sa akin? Ha? Nay, kayo! Kahit pinagsusugal mo yung perang binibigay ko, pinagsabihan ba kita? Wala kayong narinig. Araw-araw para akong kalabaw na kumakayod para lamang may maibigay ako sa lahat ng pangangailangan dito sa bahay. Tulog lang ang pahinga ko. Wala ba?
akong karapatang mapagod? Wala ba akong karapatan na magpahinga? Hindi ako robot, hindi ako makina. Tao ako! Tao ako at napapagod din! Ate, may trabaho na ako. Kahit huwag ka na muna magtrabaho. Ako na muna ang bahala sa mga gastusin dito sa bahay. Maganda rin ang ani ng palaya natin, Marie Chris. Wag mo na munang alalahanin ng mga gastusin dito sa bahay. Kami na muna ang bahala. Ate, sorry Pagpasensyahan mo na kami, anak. Nasanay kasi kami na ikaw palaging sumasalo sa mga pangangailangan dito sa bahay. Kaya mo't pagsasabihan ko na ang nanay mo na tumigil na sa pagsusugal. Pasensya ka na, ate, kung masyado kaming naging kampante sa'yo eh. Ang gusto ko lang naman, maging maayos ang buhay natin. Pero sana wag niyo namang iasa sa akin lahat. Naiintindihan ka namin. Kaya nga humihingi kami ng paumanhin. Pasensya ka na. Marahil, ito ang mahirap sa pagiging matatag. Dahil aakalain ng mga tao sa paligid mo na hindi ka napapagod o kaya nanghihina. Pero mula noon, napagtanto ng aking pamilya na kailangan ko rin ng karamay at katuwang sa mga kagaya kong breadwinner. Hindi naman natin kailangang pasanin ang lahat. Paminsan-minsan, kailangan din nating magsabi na napapagod na tayo. Ako po si Marie Chris at ito ang aking buhay. Sa dami ng ating mga pinapasang problema, hindi mali ang makaramdam ng pagod. Kapag ang buhay ay naging napakabigat na, matutong magpahinga upang makaipong muli ng lakas sa pagharap sa mga susunod na umaga. Makaragsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Marie Chris. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang dalagang isinakripisyo ang tunay na itinitibok ng kanyang puso upang mapanatili ang respetong iniingatan para sa kanyang sarili. Siya ay si Veron. Nakapag-aral ako sa isa sa mga kilalang universidad dahil sa scholarship ng isang foundation na tumutulong sa mga estudyanteng tulad ko na nagtapos mula sa public high school. Dito ko nakilala si Arman na naging kaklase ko mula first year hanggang fourth year sa kursong computer science. Mabait si Arman, maginoo at masipag sa pag-aaral. Ang mga katangiang nagbigay dahilan sa akin upang tugunan ang pagtatapat sa akin ng kanyang damdamin sa kalaunan. Pero ang kwento naming dalawa, tulad din ng gasgas na kwento ng isang mayaman
at mahirap na nag-iibigan. Ang ibig mong sabihin, magkahiwalay ang mga magulang mo, Veron? May iba na po kasing pamilya si Itay, tita. Ang nanay mo, ganun din. May iba na rin kinakasama? Wala po. Nang iwan po kami ni Itay, 2 na lang kaming namuhay ni Inay. Na-stress ako sa sitwasyon ng pamilya niyo. Pati tuloy sa pagkain, nawala na ako ng gana. Tatapatin kita, Veron. Hindi kita gusto para kay Arman. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo, layuan mo ang anak ko. Pero Daddy, sinagot lang naman po ni Veron ng totoo ang tanong ni Mami tungkol sa parents niya. Ang punto ng mami mo, masalimuot ang mga ganyan sitwasyon. Ayaw lang niyang madamay ka sa isang magulong pamilya. Bakit, Daddy? Ano po bang problema kung galing sa isang broken family si Veron? Iba ang kinamulatan niya mula sa kanyang mga magulang. Natural na iba rin ang mga pananaw niya. Ang sistema niya. Dapat mong malaman na bawat wasak na pamilya may produkto, Arman. Magiging bahid lang sa pamilya natin ang pinagmulan ng babaeng yon. Gusto mo bang pagtawanan tayo ng ating mga kamag-anak at kaibigan? Oh, Veron, tayo nang magkapunan, anak. Susunod na lang po ako, Inay. Teka, umiiyak ka ba? Namumugto kasi yung mga mata mo. May kinalaman ba sa pagpapakilala sa iyo ni Arman sa kanyang mga magulang? Negatibo po ang pagtanggap nila sa akin. Lalo na nung malaman nila tungkol sa sitwasyon natin. Ayun na namang issue ng sirang pamilya. Ako kuminsan, ginagamit na lamang nilang dahilan yon para sa mga pansarili nilang interes sa kanilang pera. Sa dignidad nilang questionable. Dahil pa rin sa kanilang inaasal. Total, magbe-21 anyos ka na. At ito naman talaga ang plano namin ng daddy mo. Mainam pa nga sa US mo na tapusin ang iyong kurso. Doon, mas maraming oportunidad. Higit sa lahat, maraming babae. Kaya ayusin mo na mga papeles mo. Para kapag nakabalik na kami roon, hihintayin na lang natin ang iyong takdang edad para sa proseso ng petisyon. Hindi na ako nakalaya sa mga restriction niyo, Mami. Pati ba naman sa babaeng dapat kong mahalin? Narinig mo ang desisyon ko. Kaya wala na tayong dapat pang pagtalunan. Mami, I'm sorry. Pero hindi ko kayang lumayo kay Veron. Mahal ko siya. Siya ang pumupuno ng mga pangarap ko. Pwes, sa ayaw at sa gusto mo, lalayuan mo siya. Veron! Veron, sandali. Huwag mo naman akong iwasan. Galing ako sa isang sirang pamilya, Arman. Hindi naman nakakahawa yun eh. Lalong hindi namamana ang isang broken family. Iba yan sa paniniwala ng mga magulang mo. Ang pinangahawakan ko, yung ibinigay mo sa akin karapatan na mahalin ka. Karugtong ka na ng American dream ng mga magulang mo, Arman. Green card holders sila. Ikaw ang kukumpleto sa kanilang mga pangarap. Veron, mahal kita. I want you forever. You and me. Araw-araw bastang iniisip ko. Isang buhay na ikaw ang kasama ko. Iiwan mo pa rin akong kinukontra ang malulungkot na sandali. Dahil sa ayaw ko at sa gusto. Kailangan ko makasanayan ng kirot na iiwan mo dito sa puso ko.
Pero sana nga, lahat ng sakit na mararamdaman ko sa paglilimutan natin, kailangan kong tanggapin ang maluwag sa aking dibdib. Na magiging kwento na lang ang mga yun sa paglipas ng panahon. Aling Lena, ako na po magtutulak ng kariton nyo ng balot papunta sa kanto. Ay, maraming salamat, Alfred. Ha, ang totoo. Kanina pa nga ako hirap na hirap sa pagtutulak sa kariton na ito eh. Ano ba? Oo, kasi nga nagdagdag ako ng tindang sa malamig. Kapartner ka ako nito mga balot na tinda ko. Sige, tutulak ko na. Ay, salamat. Maganda pong idea yung naisip nyo Ay, oo. Malapit na kasi ang graduation ni Beron, kaya nag-iipon ako kahit papaano. Para naman sa ganun na may maipambili naman kami na mapagsasaluhan sa araw na yon. Ikaw ba? Kumusta na yung pagtatrabaho mo sa paggawaan ng mga aluminyo? Ayos naman po. Sumasapat naman pong kinikita ko sa pabrika para sa aking mga pangangailangan. Bukod po sa nakapagtatabi pa ako para sa pangarap ko makapag-enroll sa ladderized course na may kaugnayan sa trabaho ko. Alam mo, Alfred, yun ang gusto ko sa iyo. Hindi ka sumusuko sa iyong mga pangarap. Ginuhit ko na pong lahat sa mga palad kong mga pangarap ko, Aling Lena. Tulad ng mga oras, hindi po ako hinto sa mga pagsisikap ko hanggang sa matupad ko pong mga layunin ko. Arman, ang parents mo. Arman! Alam mo mamayang gabi ang alis namin ng daddy mo pabalik ng US. Pero pinaghanap mo pa kami sa mabahong lugar na ito para lang makita ka. Mami, may mahalaga na po akong sasabihin kay Beron. At sa araw pa ng flight namin ng daddy mo? Bakit? Mas importante ba kesa sa amin ang sasabihin mo sa babaeng yan? Ma'am, please. Arman, sabi ko naman sa'yo, hindi ka na dapat pa nagpunta dito. Sige na, sumama ka na sa kanila. Beron. Ano ba? Kailangan pa ba munang bigwasan ng lalaki yan bago umiwalay sa babaeng yan? Arman, mahuhuli kami sa flight namin. Huwag mong sagarin ang pasensya ko, Arman. Ano? Hindi ka pa rin ba talaga titilit yan? Talaga gusto mo akong subukin? May gusto kang matulayan? Daddy. Hindi ko naman masisisi ang mga magulang ni Arman para tutulan ng pag-iibigan nila ni Beron. Karapatan nilang hangarin ang para sa kapakanan ng kanilang anak. Pero napakasakit sa akin na makita at marinig na pinagsasalitaan ng masasakit ang kababata mo, Alfred. Kung minsan, kaya po nasisira ang pagkakakilala sa mga pagkatao natin dahil na rin po sa mga maling kwento ng iba, Aling Lana. Isang malaking kasalanan na ba ngayon ang manggaling sa isang sirang pamilya na kailangan kapuutan, isumpa at huwag ibilang sa lipunan. Veron, tuloy na tuloy ng pag-aayos ka ng mga papeles. Sakaling magkaroon ng go signal ang petisyon sa akin ni Daddy at Mami. Matutuwa sila. Hindi sila mabibigo sa mga plano sa'yo. Lalo na, maganda ang kanilang layunin para sa iyong kinabukasan. Hindi ko inaasahan. Haharap ako sa ganito kahirap na sitwasyon. Sa pagitan nating dalawa. Tama lang na maglibutan na tayo. Dahil hanggat hindi ako bumibitiw sa aking relasyon, iisipin pa rin ng parents mo. Pera lang ang habol ko sa'yo. At ang oportunidad na makarating din sa Amerika. Alam mo kung gaano kita pinaglaban sa kanila. Pero kailangan ko rin ipaglaban ang aking karapatan.
Kailangan kong pahalagahan at irespeto bilang tao. Dahil kung hindi ko pangangalagaan ang aking dignidad, sino pa gagawa nun para sa akin? Gusto kong malaman mo na napakasakit para sa akin ang paghihiwalay natin ito. Turuan mo rin lumimot ang iyong sarili. Sana nga, dumating ang araw na pwede ka nang magmahal ng malaya. At yung po pwede ka rin mahalin ng malaya. Nagsinungaling ako nung sabihin ko kay Arman na madali ko lang siyang malilimot dahil ang unang-unang kong kalaban ay ang aking puso. Saan man ako dalhin ang aking mga pangarap? Mahalaga pa rin sa akin ang pagkilala sa karapatan kong umunlad bilang isang tao. Katulad din ng malaking respetong iniukol ko sa aking kapwa. Sa paraang hindi nakasasakit sa dignidad ng iba. Ako si Veron. Ito ang aking buhay. Bawat araw ay pagsubok sa katatagan ng mga sandali. Isang paraan kung paano natin haharapin ang masasakit na pangyayari. Kung paano tayo magiging higit pang makabuluhan pagkaraan pa rin ng masasakit na pangyayari. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Lionel Banamin, Phil Cruz, at Rosana Villegas sa papel na Veron. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng buhay ng isang binatang itinuturing ang kanyang buhay ngayon bilang second life at kung ano ang natutuhan niya sa kanyang near-death experience. Siya ay si Danding. Nagsikap ako sa buhay hanggang sa unti-unting nakaahon ang aking pamilya sa hirap. Subalit habang umaangat ang aming buhay, umaangat na rin pala sa lupa ang aking mga paa. Oh, kaya na bahala mag-ayos niyan ha. Babalik pa ako sa opisina. Mag-overtime ako. Ano ba ito nakikita ko? Pwede na yata tayo magtayo ng sari-sari store ni Tunay, ah. Nay, Sandy, sara niyo naman ang bibig niyo. Baka mapasukan na yan ng langaw. Landing, bakit ka naman bumili ng pagkarami-raming grocery? O bakit? Ayaw niyo? Buti nga yan, sapat ng supply natin dito sa bahay. Ay, hindi lang sapat. Sobra-sobra pa, kuya. Teka nga muna, may problema ba? Magkano lahat ito? Huwag niyo nang itanong. Anak, napakarami nito. Pwede na natin ipamigay ito sa buong barangay kung mamimigay tayo na relief. Saan natin ilalagay yung mga ito, Nay? Magandang problema ang pinoproblema niyo. Kaya iiwan ko na kayo. Ay, Nay,
Grabe naman ang kuya mo kung gumastos ng pera. Di ba nga natin nauubos yung mga green rosary niya noong isang linggo? Ayusin na lang po natin to. Tapos, sabihan natin siya na sa susunod na taon na siya mag-grocery ulit. Ngayon kumikita na siya ng malaki sa trabaho niya. Bet, parang hindi na maingat sa paggastos ng pera ang kuya mo. Hindi ito mainam, Sandy. Kinanta ko ng kotse na to. Yabang driver nito. Ang lit-lit na sasakyan niya kumpara rito sa sasakyan ko. Buti pa, overtaken ko. Pare. Baka pwedeng bagalan mo lang ang pagpapatakbo kasi mukhang nahihilo na si Chari eh. Chari, kaya mo pa ba? Nasulok ko eh. Oo, kita. Sa totoo lang, pinipigilan ko lang. Ang hihinaan niyo naman eh. Ano ba? Meeting lang naman yung pupuntahan natin, Dandy. Tsaka hindi pa naman tayo late. Bakit? Paano kung nakikipagkarera? Ang yayabang kasi nitong mga driver na to eh. Kung maka-overtake sa akin, kala mo sarili nila ang Baka daan. naman pare, may emergency sila eh. Bagalan mo lang. Mukhang biyaheng langit ng andar mo eh. Mabuti ka kung sa langit tayo makakarating. Eh, paano kung sa bilangguan? Ayan. Dito natin itatayo ang plano mong rest house, Danding. Ipagawa niyo na kaagad tayo. Bibigyan kita ng pera. Ikaw na bahala mag-budget. Oo. Eh kung maliit lang naman, kaya na sigurong 3 buwan. Oo. Para may habol sa birthday ko. Dito ako magpapaparty tapos iimbitahin ko mga katrabaho ko. Nako, kahit buong bayan pa ang imbitahin mo. Kayang-kaya. Bayang lawak ng lupaing ito. Kapag wala kayong ginagawa ni nanay sa bahay, pwedeng dito kayo mag-relax. Tapos na ang panahon, isang kahig, isang tuka tayo, tay. Kaya huwag niyong sayangin ang pagkakataon na maranasan ang komportableng buhay. Naku, anak. Salamat sa pagsisikap mo para sa amin. Babay kung hindi dahil sa iyo, hindi namin mararanasan ang lahat ng karangyaang nararanasan namin ngayon. Grabe, Denver. Magkano kayang ginastos ni Danding sa pag-organize ng birthday party niya na to? Ang daming bisita, ang daming pagkain, ang daming alak. Eh, ang taas ng sweldo niya eh. May mga natatanggap pa sa komisyon. Pareha lang ito sa kanya. Minsan na naisip ko, palibasa nasa finance office ako, no? Mukhang nag-overspending na siya. O kung hindi man overspending, nagwawalda siya ng pera. Pansin mo ba? Madalas sa mga mamahaling siyang restaurant kumakain. Ang isang meal halos 1,000. Eh, hindi nga rin kasi naranasan ng mga ito ng kabataan niya. Kasi mahirap pa sila sa daga. Ito sa bagay. Sorry, Denver. No, Danding. Ay. Sorry, may kwarto sa loob. Pwede ka matulog doon kung hindi ka na makakauwi. Si Denver naman, hindi matutulog to eh, kasi magiinuman kami rito. Okay lang ako, Danding. Huwag mo kong alalahanin. Kumusta ang bahay bakasyonan ko? Maganda ba? Wala akong masabi, pare. Dugot pawis ko to. Baka sa susunod, mapagawan ko na ito ng swimming pool. Wow. Di na talaga mapipigilan yung pag-asenso mo, no? Sana, kahit napakayaman mo na, hindi mo pa rin kami makalimutan. Danding, anak. Bigyan mo naman ng konsiderasyon ang iyo mo, ha? Walang-wala sila ngayon. Tay, sanla lang ang usapan. Ngayon, dapat nilang tubusin ang palayang isinangla nila sa atin. May nangyari ngang hindi inaasahan sa tiyo mo. Kaya hindi pa nila maaaring tubusin yung lupa.
O hindi, ibenta na lang nila sa atin. Kaya ko naman bilhin yun eh. Dadagdagan ko na lang yung binigay ko sa kanila nung isinanlaan nila sa akin nung isang buwan. Hindi naman. Ano bang ibang tao sa yung tiyo mo? Konting konsiderasyon naman sana. Nay, pera ang pinag-uusapan dito. Kaya nga eh. O bakit? Nauubos na ba yung pera mo? Hindi pa naman natin kailangan ng pera, hindi ba? Nasasabi niyo yan dahil hindi kayo ang nagkakandakuba para maghanap buhay. Landing, huwag mo pagsasabihan ng ganyan ng nanay mo. Kayo na lang ang magpaliwanag kay Tiyo. Sabihin niyo, Tay, bibigyan ko siya ng hanggang 1 linggo para tubusin ng lupa. Kapag hindi niya natubos, akin ang lupa nila. Sorry naman. Simpleng report lang to, nagkakamali ka pa. Sorry, Danding, ha. Antok na yata ako nung ginagawa ko yan, eh. Ang dami ko kasing backlog. Halos 1 linggo kasi ako nagkasakit. Kaya hindi ka ma-promote eh. Palpak ang trabaho mo. Ano? Nauna ka pa sa akin dito sa kumpanya. Pero ako, ang dami ko nang hinawakang posisyon. Ikaw, andyan pa rin sa posisyon mo nang marat ng kita rito. Sorry, advice ko lang sa'yo magtrabaho ka ng maayos para makaakyat ka naman kahit sa isang bagdan lang. Masarap makaranas ng mataas na sweldo. Promise. Yabang mo? Nagsasabi lang ako ng totoo. Akala mo kung sino ka na? Hoy, kahit hindi ako napopromote at kahit kakarampot ang sweldo ko, masaya ako sa ginagawa ko, ha? Ngayon lang ako nagkamali sa report na sinabit sa'yo pagkatapos kung makapagsalita ka, wala namang mortal na kasalanan yung nagawa ko. Bakit nagtataas ka ng boses, Chari? Masyadong sensitive tong kaibigan mo, Denver. Kausapin mo nga yan. Yabang mo. Hoy! Landing! Chari, tama na. Ay, ang yabang na walang yan yun eh. Akala mo, kung sino siya na may-ari ng kumpanya? Makikita niya. Makikita niya! Mayabang daw ako. Basa, naiingit siya dahil ang layo na nung narating ko kumpara sa kanya. Well, bakit ako binubusinahan nito? Balak mo mag-overtake, ha? Pahaharutin ko sa sasakyan ko. Tingnan natin kung makahabol ka sa akin. Oh, hindi pa pala sa truck sa kanan ko. Mababangga niya ako! Buhay pa ba ako? Lumis sa akin yung truck. Ang ulo ko. May dugo ba? Sugat. Wala pang naiupi sa sasakyan ko. Buhay pa ba talaga ako? Makakaluluwan na lang ako. Kuya? Ang aga mo naman umuwi. Sunday, Okay ka lang ba? Bakit parang lupay-pay ka? Nanginginig ka ba? nakikita mo ba ako? Oo! Bakit naman hindi? Hawakan mo kamay ko. Bakit ang lamig ng kamay mo? Parang kang bangkay. Bangkay na ba ako? Patay na ba ako? Kuya! Ano bang nangyayari sa'yo? Sunday, buhay ba ako? Oo, buhay ka! Kuya! Kuya, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Nay! Nay, si Kuya! Masama pa ba pakiramdam mo? Pangalawang araw mo na rito sa bahay. May 2 araw ka nang hindi pumapasok sa trabaho. Nay, O bakit? patawarin niyo ako Saan? sa lahat. Patawarin niyo ako sa pagiging mapagbatas ko. Patawarin niyo ako kung
nakapagsasalita ako ng hindi maganda sa inyo. Anak na ikaw, wala yun. Sabihin niyo kay Tio, kahit huwag na niya munang tubusin ang lupa. Saka na lang, pag may pera na sila. Oo, sige. Sasabihin ko. Oh, matutuwa yun. Hindi ako perpekto, Nay. Nagkakamali rin ako. Sana sabihan niyo ako kapag sumusobra na ako. Kapag nagiging labis na ang pag-uugali ko. Oo naman. Salamat, Nay. Salamat sa pag-unawa mo sa akin. Hindi ko na sinabi sa kanila kung anong nangyari sa akin ng araw na yun. Pero hanggang ngayon, 2 taon na ang nakararaan, tandang-tanda ko pa rin ang pangyayari. Kung hindi sa kamay ng Panginoon, baka matagal na akong nailibing. Ako si Dandy, at ito ang aking buhay. Saan man tayo dalhin ang ating mga paa? Sa ibaba man o sa itaas, manatili sana tayong mapagpakumbaba. Mga nagsiganap, Susan Robles, Jun Ligaspi, Phil Cruz, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, at Linel Benamin sa papel na tanting. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labano, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Maririnig natin ang kwento ng isang babaeng matapang na hinarap ang mga pagsubok sa kanyang buhay sa kabila ng mga pag-alipustang naranasan niya mula sa ibang tao. Siya ay si Margie. Unang boyfriend ko si Dexter. At ika nga nila, head over heels ako sa kanya. Hanggang sa puntong halos halikan ko na ang kanyang mga paa. May paramdam ko lang na mahal ko siya. Ngunit ang paang nais kong halikan ay ang parehong paang umapak sa akin upang malugmok sa klase ng buhay na akala ko'y hindi ko na matatakasan. Nahihiga muna ako. Ilong-hilo na talaga ako. Ay, kung alam ko lang na ganito pala kahirap ang magbuntis. Margie! Ako, si Mama. Ano ba yan, ha? Tanghali na Nakahilata ka pa dyan. Bakit ano sa sarili mo, Donya? Ma, kasi nahihilo po ako Ang dami-daming huhugas ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi mo man lang mahugasan. Yung maruruming damit ng anak ko, ilang araw na nakatambak. Hindi mo man lang maisalang sa washing machine. Aba, pinansiyesa ka ba rito? Ha? Ma, Ano kasi sa'yo? Tumayo ka dyan. nahihilo nga po ako. Sinungaling ka. Ang sabihin mo, tamad ka. Ay, ewan ko ba doon sa anak kong yon kung bakit sa dinami-dami ng babae na pwedeng buntisin ikaw pa yung napili? Tamad, walang alam sa mga gawain sa bahay. Eh, baka kung kayo lang ni Dexter, mamatay sa gutom ang anak ko sa'yo. Wala kang kwenta. Sabi ko naman sa'yo, pagpasensya mo na si Mama. Yun naman ang ginagawa ko eh. Kaya lang minsan sobra naman ang bunganga niya. Dexter, buntis ako. 3 buwan akong buntis at madalas akong mahilo at magsuka. Hindi niya ba yun naiintindihan? Nagbuntis din naman siya. Huwag kang maingay, baka marinig ka niya. Bakit? Totoo naman sinasabi ko ah. O bakit ako pinagbabalingan mo ng galit? Kasi naman... Sana kanina sinagot mo siya habang binupungangaan ka. Tiisin mo na lang. Kung wala lang TV si tatay na pwedeng makahawa sa amin ni baby.
Uuwi na talaga ako sa bahay. Margie, konting tiis pa. Salamat ka. Mahal kita. Kaya tinitiis kong lahat ng hirap dito sa bahay niyo. Tapos naman, panay ang reklamo mo. Sorry na. Promise, magtitiis ako. Magtitiis ako para sa'yo. Ay, naku. Mabuti naman at napasyal ka rito, Zarina. O ano, kumusta ka na? Okay naman po. Dati lang po, maganda pa rin. Ay, oo nga, ano. Pansin ko nga yan. Mas gumanda ka ngayon. At saka, ay, ang kinis ng mukha mo, ha? Ay, sandali lang, ha? At ikukuha kita ng maiinom. Ay, wag na po. Ha? Oy, Dexter! Naku, mabuti at naririto ka pa. Si Zarina, yung kababata mo, naalala mo ba? Hi, Dexter. Uy, Kamusta? Sarina! Umuwi ka pala? Oo. Okay sige lang ha, ako. oh. Mabuti Magkwentuhan muna kayo dyan, ha? Maiwan ko muna kayo. Ah, Maganda ako ng maiinom. bakit nagpunta ka rito sa bahay? May sadya ka? Meron sana. Pwede ka bang maabala? Ah? Ilang araw mo nang ipinagdadrive yung babaeng yun. Tapos madalas hindi ka nakakauwi kong gabi. Eh, Saan ba kayo nagpupunta? kasi hindi pa siya marunong mag-drive, kaya ako na munang pinagmamaneho niya. Mabuti na ito, may kita pa. Ang tanong ko, saan kayo nagpupunta? Ha? Ano kapag hindi ka umuwi? Saan ka natutulog? Sa ano? Sa sasakyan? Talaga? Teka nga, pinagdududahan mo pa ako? Tinatanong ko lang. Gusto ko lang malaman kung nakakatulog ka ng maayos. Ay, pagod ako, Margie eh. Sige, patutulog na muna ako. Singin mo na lang ako kapag manananghalian na, ha? Sige. Pasensya na po kayo. Isasama ko na naman ngayon si Dexter. Ay, naku, walang problema sa akin yun. Mabuti nga at kayo magkasama. Hindi po kaya magselos ang asawa niya? Ay, wala siyang asawa. Single ang anak ko. Pero, hindi pa po nakatira na rito sa inyo yung babaeng nabuntis niya? Nako, etong sasabihin ko sa'yo, ha. Pinikot lang nun si Dexter. Alam mo naman ang anak ko, habulin. Hindi pa po sila kasal? Ay, hindi. At hindi ako papayag na makasal sila. Eh, kung wala ka pang boyfriend, mas gusto ko, ikaw ang mapangasawa ng anak ko. Ano, gusto mo ba? Naku, mahirap po yan. Ha? Baka pasugurin ako nung kinakasama niya. Sarina, tara na. Ay, oo, Dexter. Oy, Dexter, mag-enjoy kayo ni Zarina, ha? Ano? Anong sinabi mo, Margie? Ang sabi ko po, sumusobra na kayo. Hoy! Huwag mo ako magtataasan ng boses, maldita, ha? Dinig ko kayo kanina habang inirereto niyo ang anak niyo sa babaeng yun. At ano po yung sinasabi niyong pinikot ko si Dexter? Ah, bakit? Totoo naman yun, hindi ba? Nuno kayo ng kasinungalingan. Ah, ba't walang yan to? Hindi ka nga rin. Alam mo ba, dahil butis ka, urungan kita, ha? Aray ko! Huwag mo akong kakalabanin dahil hindi mo kilala. Hindi mo kilala ang kinakalaban mo! Eh, bakit naman kasi pinatulan mo pa si Mama? Ako pa? Ako pa may kasalanan? Ako pa, Dexter? Margie naman! Pagod na nga ako sa paghahanap buhay para sa atin. Dumadagdag ka pa. Hanap buhay? Hanap buhay ba talaga ginagawa mo, ha? Tumigil ka kung ayaw mong... Bakit? Pagbubuhatan mo rin ako ng kamay, ha? Sige! Gawin mo! Tumigil ka! Huwag mo kong ahamunin, Margie. Punong-puno na ako sa'yo! Mag-inala kayo! Magsama-sama kayo! Margie! Margie! O anong plano mo ngayon? Yan ang nga ba sinasabi ko sa'yo eh.
Kung hindi ka naging mapusok, di sana wala ka sa sitwasyong yan. Oo na. Kasalanan ko na. Dito ka na lang muna sa bahay. Hanggat hindi ka pa nakakapanganak. Mamaya niyan, malagay pa sa alanganin ng buhay nitong batang dinadala mo. Kapag nanatili ka sa bahay na yun. Kuya, hindi na ako babalik doon kahit kailan. Sigurado ka. Baka mamaya, pag sinuyo-suyo ka ng lalaking yun, sumama ka na naman. Hindi na. Tama na to. Kaya ko namang mabuhay kahit wala siya. Kapag nakapanganak ako, maghahanap ako ng trabaho. Papakita ko sa kanilang kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi naman ako karapat dapat tratuhin na parang basura. Babae ako. Tao ako. Kung hindi nila ako kayang tratuhin ng maayos, ano pang dahilan ng pagtitiis ko? Kapapanganak mo lang. Kaya mo na ba magtrabaho? Kayang-kaya ko na po, sir. Abay, mahirap ang trabaho rito sa public, ha? Kakayanin ko po. Sigurado ka. Opo, huwag po kayong mag-alala sa akin. Single mother ka ba? Opo, sir. Kaya kailangan ko pong magdoble kayo dahil kung hindi, magugutom mo ang anak ko. O sino mag-aalaga sa anak mo kapag nagtatrabaho ka? Yung hipag ko po. Margie, tinatanong kita ng ganyan kasi ang nanay ko, single mother din. At itinaguyod niya ako mag-isa. Pero hindi yun naging madali. Kaya alam kong hindi rin magiging madali para sa iyo. Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, sir. Minsan na ho ako nagkamali dahil sa pagiging mapuso ko at sa pagtitiwala sa isang tao na hindi naman ako kayang panindigan. At dahil doon, lalaking walang ama ang anak ko. Kaya gusto ko pong bumawi sa kanya sa pamamagitan nito. Gusto kong gawin ang lahat para maibigay sa kanya ang maayos na buhay na nararapat sa kanya. Okay, sige. Magsimula ka na bukas. Talaga, sir? Ay, salamat. Maraming salamat po. Oh, may bisita ka. Sinong... Maiwan ko muna kayo. Anong ginagawa mo rito? Margie, Bakit? si Mama, Bakit ang nangyari sa mama mo? sabi ng doktor, may taning ng buhay niya. Eh, ano ngayon? Archie, 5 taon na mula nang umalis ka sa bahay. Wala nang magkahiwalay tayo. Baka pwedeng patawarin mo na si Mama. Sabi ng mga tiyahin ko, maaaring nakakadagdag pa sa paghihirap niya ngayon ang galit na nararamdaman mo sa kanya. Kaya sana mapatawad mo na si Mama. 5 taon na ang nakalilipas. Pero kung magsalita ka, parang palagi akong may utang sa inyo. Parang palaging ako ang may kasalanan. For your information, napatawad ko na matagal na ang mama mo. Pati ikaw. At kahit ni minsan, hindi kayo humingi ng tawad sa mga ginawa niyo sa akin. Baka naman pwedeng bisitahin mo siya para gumaan ang pakiramdam niya. Naaawa na ako sa kalagayan ng Mama. Hoy, Dexter! Ang kapal naman ng mukha mo. Nung lumayas ako sa inyo, ni minsan ba sinilip mo ang kalagayan namin ng anak ko? Ha? Nag-alala ka man lang ba kung kumakain kami? Ni anino mo nga hindi ko nakita eh. Tapos ngayon, gusto mong suyuin ko ang nanay mo? Kung naghihirap man siya ngayon, hindi yun dahil sa akin, kundi dahil sa kanya. Umalis ka na dito. At uulitin ko, pinatawad ko na kayo. Maayos na buhay ko. Kung may dapat man kayong gawin, yun ay humingi ng tawad sa Diyos at hindi sa akin.
ng araw na yon, wala na akong balita kay Dexter. At masaya ako na tuluyan na siyang nawala sa buhay ko at ng aking anak. Kung may pagmamalaki man ako ngayon, yun ay ang katotohanan na nagawa kong mailayo ang aking anak sa presensya ng mga taong magdudulot lang sa amin ng hirap at pagdurusa. Ako po si Margie at ito ang aking buhay. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan nating magtiis. Kailangan alam natin kung kailan tayo aalis sa sitwasyong hindi na nagdudulot ng mabuti sa ating buhay. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Jun Ligaspi, at Jenaline de la Cruz sa papel na Margie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiao. Sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.